Lovely Quinto's point of view. Lovely, yung mga habilin ko ha. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Swerte ka kasi may lahing Pinoy ang magiging amo mo. At siya mismo ang nag-request na ikaw ang kukunin niya nang makita niya ang resume mo. Kaya please, huwag na huwag kang magiging involved sa amo mo personally. Kasi sa ganung paraan lang tumatagal ang mga OFW dito. Kung may napansin ka na hindi mo nagustuhan, hayaan mo lang at magsikap. Maliwanag ba? Mahabang wika ni Miss Ann nang ihatid ko na siya sa labas ng bahay na pagsisilbihan ko rito sa Dubai. Ako si Lovely Quinto. 28 years old na ako at kadarating ko lang kahapon dito sa Dubai para mamasukan bilang isang kasambahay. Sa totoo lang ay may degree ako sa Pilipinas. Graduate ako ng kursong Business Management. Ang kaso ay parang walang asenso doon. Madalas kasi kahit na gaano ka katalino at kahit na gaano pa kaganda ang tinapos mo, ay hindi ka mapapansin. Lalo na kung wala kang backer sa kahit na anong kumpanya. Nakakalungkot isipin pero iyon ang masakit na katotohanan. Hindi nakapagtataka na maraming mga Pilipino ang sumusubok na magtrabaho sa ibang bansa para subukan ang swerte nila. At isa na ako sa mga roon. Sa totoo lang, kahit pa nandito na ako ngayon ay may halo pa ring pag-aalanlangan ng isip ko. Lalo na't hindi ko naman alam kung anong buhay na naghihintay sa akin dito. Isa pa, mahirap malayo sa lugar na komportable ako. Mahirap mawalay sa mga mahal ko sa buhay. Pero para mabigyan ko sila ng magandang buhay, ay titiisin ko. Nakaalis na siya? Bahagya akong napalingon kay Sir Malik nang muli na akong pumasok sa maganda at malaking bahay. Malik Ibrahim ang buong pangalan niya at kanina ko lang siya nakilala. Pero bago yun ay sinabi na sa akin ni Miss Ann ang background niya. Purong Pinay ang nanay niya na dati ring kasambahay dito sa Dubai. Si Ma'am Melinda. Tapos ay nakapag-asawa ito ng Arab na ang pangalan naman ay Sir Abdul Ibrahim. Madalas daw kung pumasyal ang pamilya nila sa Pilipinas at Tagalog pa rin na kinakausap ni Ma'am Melinda si Sir Malik mula nung bata pa ito. Kaya't marunong ding magtagalog. Kahit na minsan ay medyo hirap siya. Pero mas okay na yun sa akin. Minsan kasi may mga pagkakataon na hirap din akong i-express ang sarili ko sa wikang Ingles. Kaya't nakakatuwa na nakakaintindi ng Tagalog ang magiging amo ko. Opo sir, nakangiting sagot ko. Good. Anya, tapos ay pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Have a seat, sabi pa niya pagkatapos ng ilang sandali. Hindi naman maalis sa akin ang ngiti nang umupo sa bakanting sofa sa sala niya. It says on your resume that your status is single. But do you have a boyfriend? Tanong niya kaya't bahagya akong nagulat. Naku sir, wala po. Agad na sagot ko naman. Perfect, Anya. At tumangutango pa. I have a proposition, Lovely. Wika pa niya. Po, ano po yun? Tanong ko naman. You're aware that my mom's also a Filipina, right? Tanong niya kaya't marahan akong tumango. They were pressuring me to tie the knots. Even though I keep on telling them that I'm not yet ready. But they really want to see me settle down. Paninimula niya. Wala naman akong maintindihan kaya't nanatili lang akong tahimik para pakinggan pa ang mga susunod niyang sasabihin. When I ran through the curriculum vitaes of the applicants, I was honestly impressed by your credentials. So I personally asked Ann to have you. Dagdag pa niya. Nabanggit nga po niya. Mahina naman ang boses na sagot ko kaya't marahan siyang tumango. Wala akong plano na gawin kang kasambahay. But that's your job title. Wika ulit niya na siyang kinakunot ng noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nalilitong tanong ko naman. I want you to be my fake girlfriend. Wika niya kaya't literal na nalaglag ang pangako. Po? Halos gulat at pasigaw na tanong ko pa. 6 months to Lovely. We only have to pretend for 6 months. After that, ipalalabas natin na naghiwalay na tayo. On top of your monthly salary, I'll pay you 2 million pesos right after 6 months. That's a win-win situation for the both of us.
Ako hindi na nila kukulitin at isi-set up pa sa blind date sa kung sino-sino. Ikaw naman ay makakauwi na may malaking ipon pagkatapos ng 6 na buwan kesa sa manatili ka rito ng 2 taon. So, what can you say about it? Mahabang saad naman niya. Saglit akong natahimik kasi sobrang nakakatukso ang offer niya. I mean, sino ba naman ang hindi matutukso sa ganung kalaking halaga, hindi ba? At saka, mas mapapabilis ang pag-uwi ko kapag nagkataon. May maiuuwi pa akong malaking pera na pwede namin gamitin ng pamilya ko sa pagbubukas ng negosyo. Iyong totoo po, sir. Credentials ko po ba talagang dahilan kung bakit akong napili nyo? Tanong ko naman kaya't mahina siyang natawa. That's one of the reasons. The other one is, you are very beautiful. Walang prenong sagot niya kaya't napakagat ako sa ibabang labi ko. Pakiramdam ko nga rin ay namulang magkabilang pisngi ko dahil doon. Mom's hard to impress, and it's understandable because I know that she only wants what's the best for me. Bukod sa maganda ka, maganda pang natapos mo. At sa tingin ko magugustuhan ka niya kapag nalaman niya na kahit may degree ka, ay namasukan ka pa rin kasambahay dito. Makaka-relate siya sa life story mo. She wants a daughter-in-law who's very hardworking. And I believe you're the one. Mahabang dagdag pa niya. Pero paano kung hindi niya ako magustuhan? May halong pag-aalangan namang wika ko. Napangiwi pa ako kasi ang lagay ay parang seryoso ang papasukin naming relasyon dahil sa naging tanong ko. You're a Filipina, lovely. And that fact alone is more than enough for her to like you. Sagot naman niya. Mariin akong napapikit at huminga ng malalim. Hindi ko inaakala na ganitong sorpresa ang bubungad sa akin sa unang araw ng pagtatrabaho ko dito sa Dubai. Nang imulat ko ang mga mata ko ay agad kong nakita ang gwapong mukha ni Sir Malik. Mapungay ang mga mata niya at para bang sumisigaw ng napakaraming emosyon. May matangos din siyang ilong at mapupulang mga labi. Sa huli ay pilit akong ngumiti sa kanya bago marahang tumango. Okay po, deal. Sagot ko. Lumawak naman ang ngiti niya na para bang natuwa dahil sa naging pasya ko. Tumayo pa siya mula sa sofa at nag-abot ng kanang kamay sa akin. Hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin yun at nakipagkamay sa kanya. Welcome aboard, my girlfriend for 6 long months. Masayang wika niya na siyang nagpangiti na naman sa akin. I'm looking forward to work with you, fake boyfriend. Sagot ko naman kaya't mahina siyang natawa. Alright, I have a meeting to attend to. I'll let you rest here for the meantime. Mamayang gabi na natin pag-usapan ng mga do's and don'ts. I'll also prepare a written agreement about this. Sabi niya. There are 2 bedrooms upstairs. You may take the first one. Sa akin kasi ang nasa dulo. Just feel at home, okay? Dagdag pa niya. Ngumiti na lang ulit ako at tumango. Hindi ko alam kung magandang ideya ba itong pinasok ko pero bahala na. Mukhang mabait at harmless naman si Sir Malik. At isa pa ay sayang naman yung pera. Alam ko na mali pero para sa pamilya ko, gagawin ko. Basta hindi lang galing sa masasamang bagay talagang kikitain ko. Pagkaalis niya, ay kaagad akong umakyat papunta sa ikalawang palapag ng bahay at inayos sa mga gamit ko sa silid na pansamantala kong tutuluyan. Tumawag nga rin ako sa pamilya ko sa Pinas para lang sabihin sa kanila na maayos akong nakarating dito. Tapos ay may lahing Pinoy at mababait pa ang amo ko. Matapos ang ilang minutong kwentuhan, ay nagpahinga na muna ako sa silid kasi feeling ko may jet lag pa ako. Mga bandang 3:00 ata yun ng hapon na magising ako. Kaya naman nagpa siya ako maglakad-lakad sa kabuuan ng bahay at i-familiarize ang sarili ko dito. Bandang 6:00 ng gabi ay wala pa rin si Sir Malik. Kaya naman nagpa siya na akong maghanda ng hapunan para sa aming dalawa. Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung anong klaseng pagkain ang gusto niya. Kaya't nagluto na lang ako ng adobong manok. Mga bandang 7:00 naman yun nang dumating na siya. Napangiti pa siya nang makita sa akto na hinahanda ko na sa hapag ang pagkain. Looks like I just found myself a loving and caring girlfriend. May halong pagbibirong wika niya kaya't natawa na lang ako. Maupo na po kayo at kumain na, sir. Nakangiting sagot ko naman.
Sabay na tayo. Sagot naman niya. Kailangan mong masanay na sabay tayong kumakain lagi. I mean, Mom might pay us a visit anytime soon. Mahirap nang mahalata niya na hindi talaga tayo totoong may relasyon. Paliwanag naman niya kaya tumango na lang ako. Pagkaupo niya sa hapag ay umupo na rin naman ako. And please, stop calling me sir. We should come up with an endearment. Dagdag pa niya. Gaya po ng ano? Mababa naman ang boses na tanong ko. I don't know. Any ideas? Sagot at tanong din niyang pabalik sa akin. Nag-iisip na usal ko. May baby loves? May baby bubu? Sweetie pie? Apple pie? May halong pagbibiro na question ko kaya't malakas siyang natawa. You're funny, love. Anya, kaya sabay kaming natigilan. I mean, love naman talagang palayaw ko dahil nga Lovely ang pangalan ko. Pero nasabi kasi niya yun na parang endearment. Agad naman siyang napangiti dahil doon. That's it, love. Malawak ang ngiting saan niya. Love? May halong ilang na tanong ko kaya tumango siya. Para mas madali sa akin ang tawagin ka. Although kailangan mo ring masanay. But it's settled. We should call each other love. Sagot naman niya. Sa huli ay ngumiti na lang ako at tumango. Kahit na tayong dalawa lang ang magkasama, yun pa rin ang itatawag mo sa akin. It's better safe than sorry. Hindi kasi natin alam kung kailan biglang susulpot at magpupunta rito sila mama at dad. Dagdag pa niya kaya tumango na lang ulit ako. Okay lang naman sa akin yun. Hindi naman ako naiilang na tawagin niya akong love. Dahil nga palayaw ko yun. Ang kaso ay baka ako ang mailang. Pero para sa pera gagawin ko. Kasi nga, kagaya ng marami alipin din ako ng salapi. Okay, love. Mahina pero may halong ilang na wika ko. Siya naman ay tipid ng ngumiti bago nagsimulang kumain. Oh, it's been a while since the last time that I've eaten adobo. I love adobo. Aside from that, you're also a good cook just like my mom. Wala akong ibang adobo na nagustuhan kung di ang adobo na luto ni mom. But I think I like yours better already. Mahabang saad niya kaya't mahina na lang ulit akong natawa. Habang kumakain ay binuksan niya ang dala niyang office bag. May inilabas siyang papel mula doon tapos ay inilapag niya sa harapan ko. Hindi naman ako nagdalawang isip na kunin yon para basahin. At isa yung agreement gaya ng sinabi niya kanina bago siya umalis. Isa sa mga nakalagay doon ay bawal akong lumabas at makipag-date sa ibang lalaki habang nasa fake relationship kami. Bawal din ako mag-entertain ng manliligaw. Ganon din naman siya. Bawal makipag-date sa iba at bawal manligaw ng iba. Bawal din ang kiss sa lips unless kailangan talaga gaya ng kapag pinilit kami ng mga magulang niya. Pupwede ang halik sa pisngi, yakap at holding hands occasionally. Wala ulit kaso sa akin ng ganun. Nakakailang pero kakayanin ko para sa pera. Sa pinakahuli ay nakalagay na 6 na buwan ang itatagal ng fake relationship namin. Tapos ay babayaran niya ako ng 2 milyong piso pagkatapos ng pagpapanggap namin. Nakasulat din doon na kapag meron akong nilapag sa terms ay pwede niyang tapusin na agad ang kontrata at babayaran lang niya ang tagal ng serbisyo ko sa kanya. Kapag siya naman ang lumabag sa kontrata ay pwede ko ring tapusin na agad to at buo ko pa rin makukuha ang bayad. Nakakatuwa yun sa totoo lang. Mas pabor kasi sa akin ng kasulatan na siya ang may gawa. And this is a non-disclosure agreement. Saad niya tapos ay nilapag ulit sa harap ko ang isa pang papel. Nakalagay lang dito na bawal may ibang makaalam na hindi totoong relasyon natin. Paliwanag niya kaya't marahan akong tumango. Now, I want you to sign these 2 papers. Utos niya't inabutan pa ako ng ballpen. Hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin yun tapos ay pinirmahan agad. Nang matapos ay nag-abot ulit siya ng 2 pang papel. Nakagaya lang nung nauna niyang inabot at pinapirmahan din niya sa akin. Siya rin naman ay pumirma. Kopya mong 2. Sa akin naman tong mga ito. Wika niya matapos kaming magpirmahan.
Matapos yun ay nagpatuloy na lang kami sa pagkain habang nagkwekwentuhan patungkol sa peking relasyon na pinasok namin. Bago yun, syempre, kinilala muna namin ang isa't isa sa pagbibigay ng personal information namin, gaya ng birthday at kung ano-ano pa. Tapos ay ang napagpasyahang senaryo ay nagkakilala kami ilang buwan nang nakakalipas dahil nga sa naging kasambahay niya ako. Nakipagsapalaran ako dito sa Dubai kahit pa may trabaho naman ako sa Pinas para lang sa mas malaking sahod. Ang parting yun ay madali lang kasi totoo naman kahit pa kahapon lang talaga ako dumating dito. Tapos sa isang linggo na paninilbihan at pag-aalaga ko sa kanya ay na-inlove siya sa akin kaya naman niligawan niya ako at sinagot ko siya. At sa ngayon ay 1 buwan pa lang mula nang maging kami. Yun lang naman. Binigyan niya ako ng ideya tungkol sa mga magulang niya. Kung anong gusto at hindi gusto ng mga ito. Medyo mahirap tandaan kasi masyadong marami. Pero okay lang naman. Alam ko na babalik ang mga sinabi niya sa alaala ko kapag nagkaharap na kami at nakausap ko na ang mga magulang niya. By next week, we'll have a dinner with them. So you have a few days to prepare, okay? Wika niya pagkatapos namin kumain. Kaya't marahan nilang ulit akong tumango. Don't push yourself too much on working here, love. I mean, may on-call maid naman na magpupunta rito weekly. You don't have to clean the whole house every day. And you don't even have to do the laundry. Just do the cooking and some minor chores. Dagdag pa niya kaya tumango na lang ulit ako. Sa totoo lang, ang ina-expect ko ay mahihirapan ako sa pagtatrabaho ko dito. Pero ang ending ay para rin pala akong may-ari ng bahay. Parang totoong girlfriend niya ako. Sobrang laking tulong nitong offer niya sa akin sa totoo lang. Kahit pa sa mata ng iba ay hindi tama dahil nga may tao kaming lolokohin. At ang mga magulang pa niya yon. Umaasa na lang ako na hindi ko ikakapahamak ang desisyon kong ito. Lumipas sa mga araw na naging maayos at magaan lang ang lahat. Sa ilang araw na nakasama ko si Malik ay mas lalo ko siyang nakilala. Pinoy na Pinoy pa rin talaga ang ugali niya at sobrang bait pa. May mga pagkakataon na nilalambing niya ako kahit pa wala namang ibang nakakakita. Na para bang totoo niya akong nobya. At kahit na alam kong parte lang yun ng pagpapanggap, ay hindi ko maiwasan na hindi kiligin. Dress up, love. We need to go out. Wika niya sa akin isang umaga pagkagising ko. Saktong pagkababa ko kasi ay naabutan ko siyang prenteng nakaupo sa sofa sa may sala niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko naman. You're beautiful, but you still need a little makeover for a dinner with my parents later tonight. Nakangiting sagot niya. Bahagya akong napanguso tapos ay napakagat sa ibabang labi ko. Kinilig na naman kasi ako dahil sa sinabi niya. Maghahanda na muna ako ng agahan natin. Mahina ang boses na saad ko naman. Let's just eat outside. Sagot naman niya. Let's play pretend that we're on a date. We must take a lot of pictures as well. I mean, hindi natin naisip na dapat ay may mga pictures tayo as proof. Dagdag pa niya. Kaya naman nagmamadali na akong umakyat pabalik sa ikalawang palapag para makaligot makapagbihis na. Hindi ko maintindihan kung bakit may parte sa akin ng masaya na lalabas kaming dalawa. Dahil ba nitong mga nakaraang araw ay lagi lang akong nandito sa bahay? Baka ganun nga lang yun. Lalo na't madalas din akong walang makausap at naiinip dito. Dahil nga lagi siyang nagpupunta sa opisina niya para magtrabaho. Kung hindi ko pa nababanggit ay siya ang may-ari ng Soft Malik, isang game developing company na sobrang naging successful dahil sa dami ng magagandang mobile games na release na nila sa buong mundo. Hindi nakapagtataka na madalas siyang busy. Minsan naman kapag tamad siyang bumiyahe papasok sa opisina, ay sa bahay siya nagtatrabaho at maghapong nakaharap sa laptop niya. Ready? Nakangiting tanong niya pagkatapos kong maligo at magbihis. Nakangiti naman akong tumango tapos ay sabay na kaming naglakad palabas ng bahay niya. Ginamit namin ang isa sa 3 niyang sports car na nakaparada sa garahe ng bahay. Sa totoo lang ay nakakalulang isipin kung gaano siyang kayaman. Kaya nga madali lang sa kanyang magbayad ng 2 milyon para lang magpanggap na girlfriend niya. Nang nasa biyahe na kami ay hindi maalis sa akin ang ngiti habang nakatingin sa mga nadadaanan namin.
Todo ngiti ah. Masaya ka na kasama ang boyfriend mo? May halong pagbibirong punan niya sa akin kaya't mahina akong natawa. Sus, baka ikaw ang masaya kasi kasama mong maganda mong girlfriend. Sagot ko naman kaya't natawa rin siya. Syempre naman, kung ganito kaganda ang girlfriend ko, dapat lang na maging masaya at proud ako. May halong pambobolang sagot naman niya. Gaya ng sinabi ko, alam ko na parte lang to ng pagpapanggap. Pero minsan ay may mga pagkakataong gusto kong isipin na totoo at sincere siya sa bawat salitang sinasabi niya sa akin. Yun nga lang ay pinipigilan kong sarili ko at nilagyan ng linyang pagitan naming dalawa. Kasi nga, alam kong hindi tama. At isa pa, mahirap at masakit umasa sa wala. Alam ko na hindi makakabuti kung totoong mahuhulog ako sa kanya. Kaya naman kahit pag-gaano akong kinikilig madalas sa mga paglalambing at sinasabi niya sa akin, pilit kong iwinawak si iyon sa isip ko at paulit-ulit na pinapaalala sa sarili ko na purong trabaho lang ito. Ang dami naming ginawa ni Malik ng araw na yon. Bumili kami ng maraming damit para sa aming dalawa para makakuha ng maraming pictures na iba't iba ang suot naming outfit para lang daw maipalabas sa matagal na nga kaming nagde-date. Siyempre, gastos niya lahat yon. Kumain din kami sa labas at ang dami naming tourist spots na pinuntahan sa Dubai. Nakakatawa nga kasi parang naging personal tour guide ko siya. Sa totoo lang ay nakakapagod pero sobra akong nag-enjoy. Nang mag-aalas 5 naman na ng hapon ay pinuntahan namin ang kaibigan niya na nagmamay-ari ng isang salon. You know what to do, Amir? Nakangiting sabi pa ni Malik dito. Leave it to me. Malawak ang ngiting sagot naman ng Amir na isang Becky bago ko nilingon. You look so pretty. Wika niya pa sa akin kaya't napangiti na lang din ako. As expected, inayos niya ang buhok ko. Bohemian band daw ang tawag doon. Hindi ko talaga alam kung ano pero sobrang ganda namang tignan. Nang matapos ay nilagyan din niya ako ng light na makeup. Maamo raw kasi ang mukha ko kaya hindi bagay ang makapal na makeup. Tapos ay nilagyan din niya ako ng lip tint sa labi. At syempre, pagkatapos nun ay pinasuot niya ako ng bodycon dress na pinaghalong itim at berde ang kulay. Tapos ay pinarisan din niya yun ng 3 inches na heels. Perfect! Nakangiting wika ni Amir nang lumabas ako mula sa fitting room. Medyo naiilang pa nga ako kasi pakiramdam ko'y isa akong prinsesa sa mga movies na napapanood ko noon. Lalo na't hindi naaalis ang titig ni Malik sa akin na ngayon ay nakangiti rin. Mas gumanda ka pa lalo. Mahinang saad pa niya. You have good eyes, Malik. Sabi pa nung Amir na akala yata ay totoong may relasyon kaming dalawa ng kaibigan niya. Of course, Amir. May halong pagmamalaking sagot ni Malik. Tapos ay naglahad pa ng kamay sa akin. Let's go, love. Nakangiti pa ring anyaya niya sa akin. Nahihiyaman at medyo naiilang ay humawak naman ako sa kamay niyang nakalahad. Tapos ay magkahawak kaming naglakad palabas ng salon. Napapangiwi na lang ako kasi hanggang sa nasa biyahe na kami ay hindi pa rin maalis ang ngiti kay Malik. At paminsan-minsan pa nga ay sinusulya pa niya ako. Ang ganda mo talaga, love. Walang halong biro. I mean, maganda ka naman talaga. Pero sobrang ganda mo ngayon. Papuri na naman niya kaya naramdaman ko na naman ang pag-iinit ng mukha ko. Hindi ko alam ang isasagot ko kasi mas pinapangunahan ako ng malakas na kabog ng dibdib ko. Ilang sandali pa'y ipinasok niya na ang sasakyan papasok sa isang malaking bahay. At hindi ko na kailangan pang magtanong. Alam ko na ito na ang bahay ng mga magulang niya. Pagkaparada pa lang niya ng sasakyan ay sabay kaming bumaba rito. Tapos ay muli na naman niyang hinawakan ang kamay ko at sabay kaming naglakad papasok sa loob. Good evening, Mom. Good evening, Dad. Nakangiting bati niya nang makita namin ang mga magulang niya na nakaupo na sa may hapag. Good evening. Bati namang pabalik ng daddy niya habang malawak ang ngiti sa aming dalawa ni Malik. This is Lovely Quinto, my girlfriend. And love, this is Melinda, my mom. And Abdul, my dad. Pagpapakilala pa niya. Hello po,
Good evening. It's nice to meet you po. Magalang, nahihiya at kinakabahang bati ko naman sa kanila. Ni hindi ko nga alam na pwede palang maramdaman ng sabay-sabay ang mga iyon. Basta't bigla ko nalang naramdaman ngayong kaharap ko na ang mga magulang niya. Lalo't seryoso ang tingin ng mama niya sa akin na parabang nanunukat. Have a seat. Nakangiting sabi pa ng papa niya kaya iyon ang ginawa namin. Iginiya muna ako ni Malik paupo sa isang silya bago siya maupo sa tabi ko. Ngumiti naman ako sa kanya at nagpasalamat na may halong lambing pang boses. Para lang maging all out ang pagpapanggap namin. You have a nice dress. Sabi ng mama niya maya-maya lang kaya't pinilit kong ngumiti. Naku ma'am, itong anak niyo po kasing mapilit eh. Ayaw ko nga po sana kasi may mga luma pa naman po akong dress. Pero basta na lang akong hinilat pinamakeover. Sagot ko. Nagulat ako nang marahang sinipa ni Malik ang paa ko na nasa ilalim ng mesa. Na para bang sinasabi na wag kong sasabihin yon. Napangiwi naman ako kasi mukhang mali nga. Yun nga lang ay napangiti ang mama niya. Tapos ay mahina pang natawa at tumango. Naku, ganyan talagang ugali niyan. Pinipilit palagi ang gusto. Naku, kahit nung bata pa siya, ganyan na siya. Sakit sa ulo ko. Spoiled na spoiled naman kasi ng tatay. Sad naman ang mama ni Malik. Parang biglang gumaan ang aura niya dahil doon. Kaya't nakahinga ako ng maluwag. Si Malik naman ay tumawa na lang din na parang nakahinga rin ng maluwag. Kagaya ko. What are you doing here in Dubai anyways? Resident ka na rin ba dito? Tanong niya sa akin kaya't mabilis akong umiling. Dati po akong HR staff sa isang kumpanya sa Pilipinas. Ang kaso ay wala pong asenso. Kaya nakipagsapalaran po ako dito sa Dubai at nabasukan bilang kasambahay. At si Malik po ang naging boss ko. Pagkukwento ko, madali na lumabas sa akin ang sagot na yun kasi iyon naman ang totoo. I was just like you. Sabi niya at tumango pa. I've decided to try my luck here more than 30 years ago. But I fell in love. Malambing na dagdag pa niya tapos ay nakangiting tinignan si Sir Abdul. Napangiti naman ang papa ni Malik dahil doon. Maging ako'y napangiti kasi mukhang ang sweet pa rin nila kahit medyo may edad na. You see, matanda na kami ng Tito Abdul mo. And this past few months, lagi naming pinipilit itong si Malik na mag-asawa na. We've been setting him up on a blind date, pero tumatanggi at nagagalit siya. Lagi niyang sinasabi na may babae na raw siyang gusto at nililigawan. Pero wala naman kaming nakikita kasi nga, wala naman siyang ipinakikilala sa amin. Pero mukhang totoo palang sinasabi niya kasi nandito ka na ngayon. Mahabang wika pa ni Ma'am Melinda. Pilit na lang ulit akong ngumiti dahil doon. Sa totoo lang ay napaisip akong bigla. Totoo kaya na may ibang babaeng gusto si Malik kaya siya tumatanggi sa mga blind dates na sineset up sa kanya ng mga magulang niya? O sadyang hindi pa lang talaga siya handang maikasal? Hindi naman ako matapobre kasi galing din naman ako sa hirap. Wala rin sa akin kung ano man ang tinapos ng mapapangasawa ni Malik o kung ano man ang estado nito sa buhay. Sa totoo lang ay gusto ko lang talaga na mapunta sa maayos na babae itong si Malik. As a mother, I want nothing but the best for my only son. Kaya't pasensya ka na kung na-intimidate kita kanina. You seemed like a nice person. Ngayon pa lang tayo nagkita, nagkakilala at nagkausap. Pero ang dugong Pinay ko ay parang nagsasabi na aalagaan at mamahalin mo ang anak ko. Kaya't gusto kita. Mahaba at puno ng senseridad na dagdag pa niya. She's taking good care of me, Mom. And honestly, she's also a good cook. May halong saya't lambing naman ang sagot ni Malik. Tapos ay hinawakan pa niyang kamay ko. So, you both live on one roof now? Tanong naman ni Sir Abdul. She's living with me ever since she started working here. And she's been living with me even up to now. Sagot ni Malik kaya't napangiti ang mga magulang niya. Oh, para na rin pala kayo mag-asawa. Bakit hindi pa natin madaliin at magpakasal na kayo? Gusto na naming makita ang mga magiging apo namin sa tuhod. Nakangiti at masayang wika ng mama niya kaya't bigla akong naubo.
Na-pressure kasi bigla ako sa narinig. Kahit na hindi naman totoong relasyon namin ito ni Malik. Si Malik naman ay tumawa ng malakas bago ko inabutan ng isang baso ng tubig. "Mom, stop scaring her please." Natatawang sabi pa ni Malik. "I am not. I'm just really excited to see you marry the woman you love." Depensa naman ng mama niya. "I know mom and trust me. Kung ako pong tatanungin ay kahit na bukas mismo pakakasalan ko na siya. But I don't want to pressure her with the things she's not ready yet for. Mahal naman po namin ang isa't isa. Pero sa ngayon ay mas priority po niya na matulungan ang pamilya niya sa Pilipinas. Nakakaselos po minsan pero kapag mahal po natin, hindi po ba't susuportahan natin?" Nakangiting paliwanag ni Malik. Kahit pa alam kong pagpapanggap lang ay napamangha ako sa sinabi niya. Maging ang mama niya ay napangiti rin dahil doon. "Oh, I just can't believe I'm hearing this." Sabi pa ng mama niya. "Our baby boy is fully grown up now, darling. He's in love." Dagdag pa niya na ang kausap ay si Sir Abdul. Natawa naman ang papa niya at tumango. Naging maayos at masayang dinner na yon kasama ang mga magulang niya. Pagkatapos ng kumain ay nakipagkwentuhan pa kami sa kanila bago nagpaalam na aalis na at papasyal na lang ulit sa ibang araw. Hindi ko naman maintindihan kung bakit sobrang saya ko dahil sa nangyari. Pakiramdam ko rin ay totoo ang lahat na hindi naman talaga. Nang makarating sa bahay ay pumasok na siya. Ako naman ay nagbihis lang at lumabas ulit para tumambay muna sa may terasa at magpahangin. "You did great, love." Nakangiti at may halong lambing na wika ni Malik sa akin. Bahagya akong napalingon sa kanya kasi ang akala ko'y nagpapahinga na siya. Gusto ni mom ng mga totoong tao. Hindi yung peke at trying hard masyado na i-impress siya. And even though we're only there because of our fake relationship, yung totoong ugali mo pa rin ang pinakita mo. I'm impressed, to be honest. Alam ko na maging si mom din. Mahabang dagdag pa niya. Ang bait pala ng mga magulang mo, no? Nakangiti at mahinahon na saad ko naman. Tapos ay muli kong ibinalik ang tingin sa mabituing kalangitan. Ang gaan ding kasama ng mama mo. Alam mo yun? Nakita ko agad na mabuti siyang tao at wala siyang ibang gusto kung hindi ang ikabubuti mo. Sa totoo lang, medyo nakakakonsensyang isipin na niloloko natin siya. Na hindi to totoo. Mababa ang boses na dagdag ko pa. Tapos ay napabuntong hininga na lang. I know. Mahinahong sagot naman niya bago naglakad papalapit sa akin at umupo sa tabi ko. Ang hirap isipin na masasaktan at madidisappoint siya kapag nalaman na niyang lahat. Sabi ko tapos ay binalingan ko siya ng tingin. Malik, kapag natapos na ito, huwag mo pa rin ipapaalam kahit kanino na kailangan lahat ha. Sabihin na lang siguro natin sa mga magtatanong na sinubukan natin pero hindi nag-work out. Mahinahong wika ko. Oo naman, nakangiting sagot niya. Hindi ko rin naman kayang sabihin kila ma'am na niloko ko sila. Gaya ng sinabi mo, masasaktan at madidisappoint sila. Paliwanag pa niya. Saglit kaming nagkatitigan dahil doon. Mas lalo namang dumoble ang kabang nararamdaman ko nang makita ang mga titig niya na bumaba sa labi ko. Napalunok ako ng laway nang makita ko ang pagtaas at pagbaba ng Adam's apple niya na para bang nauuhaw siya. Hanggang sa hindi ko na malayang unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin. Hindi naman ako makagalaw sa kinauupuan ko. Nang ilang pulgada na lang ang lapit ng mukha niya sa akin, ay agad kong naamoy ang mabango niyang hininga. Handa na ako magpahalik sa kanya. Ang kaso ay bawal nga palang halik sa labi. Unless nakikita ng mga magulang niya. Hindi ako pwedeng pumayag sa halik hindi dahil sa hindi ko gusto. Kung hindi dahil natatakot ako na baka kapag nagawa niya akong halikan, ay hindi ko na mapigilan ng sarili ko at tuluyan ng mahulog sa kanya. Kaya naman mabilis akong tumayo na siyang ikinagulat niya. Inaantok na ako. Paano? Bukas na lang? Pagdadahilan ko. Nakita kong napakagat siya sa ibabang labi niya bago napabuntong hininga. Pero ngumiti rin naman siya sa akin at marahang tumango. Labis ang kabang nararamdaman ko nang magsimula ng maglakad papasok sa bahay.
Pero hindi pa ako tuluyang nakakapasok. Nang maramdaman ko na, hinigit niya ang kaliwang braso ko kaya't muling napalingon ako sa kanya. I'm sorry, love. I really wanted to kiss you. Nahihirapang saad niya. Mabilis naman ang sunod na nangyari. Nagulat na lang ako nang maramdaman na nagkadikit na ang mga labi namin. Gusto kong umiwas pero hindi nakisama ang sistema ko. Kaya sa huli ay pinikit ko na lang ang mga mata ko para mas damhin pa ang halik niya sa akin. Mabilis pang lumipas sa mga araw at masasabi ko na pagkatapos akong hinalikan ni Malik ay naging mas malapit kami sa isa't isa. Although hindi ko alam kung pagpapanggap pa rin ba ang trato niya sa akin. Kasi kahit pa naman noong hindi niya pa ako hinahalikan ay malambing na siya. Kahit pa walang ibang nakakakita. Kasi nga ay all out siya sa peking relasyon namin. Hindi ko naman gustong magtanong kasi hindi ko gusto na ma-pressure siya. After all, kaya niya ako kinuha para maging fake girlfriend niya ay dahil nga hindi pa siya handang pumasok sa relasyon. Kaya na rin siguro wala akong lakas ng loob na itanong sa kanya kung parehas ba kami ng feelings. Oo, pareho. Sinong mag-aakala na sa halos isang buwang paninilbihan ko sa kanya ay mahuhulog ako sa kanya kagad. Siguro ay dahil na rin masyado akong nadadala sa lambing niya. Kahit pa nagpapanggap lang kami. Siguro rin ay dahil sa mga paghawak niya sa kamay ko. Pag-akbay sa akin at paghalik sa pisngi kapag nakakaharap namin ng ibang mga kaibigan at kapamilya niya. Good morning, wala kang trabaho? Nakangiting bati ko at saad ko. Isang umaga nang bumaba mula sa ikalawang palapag. Naabutan ko kasi siya sa may kusinang naghahanda ng agahan. Oh, good morning. Bati rin naman niya. Tinatamad kasi akong pumasok eh. I'll just stay and work here the whole day. Nakangiting sagot pa niya sa akin. Sana ginising mo ko para ako nang nakapaghanda ng agahan. Wika ako naman tapos ay naglakad ng papalapit sa kanya. It's okay. Madalang lang naman to. May halong lambing na sagot niya. Although, pancake lang naman ito. Dagdag pa niya kaya't mahina akong natawa. Pancake lang? Hoy, wag mong nilalang ang pancake ha. Nung bata pa nga ako, hindi ako nakakakain ito unless birthday ko. May halong pagbibirong sagot ko naman. Pero partly ay totoo yun. Nakakatuwa lang isipin na kahit papano, may improvement na ang buhay namin. Kung iisipin kasi, dati ay pinapangarap ko lang ang mga material na bagay na meron ako ngayon. Ngayon naman, kahit na papano, ay nabibili na namin ang gusto namin. Mabagal ang progress sa buhay, pero may progress pa rin naman. At dapat pa rin nating ipagpasalamat yon. Then, do you want me to cook pancake for you every day, love? Nakangiti at may halong lambing na tanong naman niya, kaya't muli akong natawa. Basta ba ikaw ang magluluto eh? May halong pambobola namang sagot ko. Umagang umaga pero ang sweet. Sabay kaming napalingon sa may pinto nang marinig yun. Doon ay nakita naming nakatayo ang mama niyang nakangiti pa habang pinanonood kami. Bahagya akong nakaramdam ng kaba kahit pa ilang beses na rin naman kaming nagkaharap. Mabuti na lang pala at medyo may halong harot ang pag-uusap namin ni Malik ngayon. Mom! Kanina pa po ba kayo riyan? Gulat na tanong ni Malik sa mama niya. Sakto lang para makita't marinig ang harutan niyo. Natatawang sagot niya. Ay tita, maupo muna po kayo. Gusto niyo po ba ng coffee, tea or juice? Nakangiting wika ko naman bago naglakad papalapit sa kanya. Nang magkalapit na kami ay agad siyang bumeso sa akin habang malawak pa rin ang ngiti. How many times do I have to tell you na mama na lang itawag mo sa akin? Sabi niya kaya't pilit na lang ulit akong ngumiti at tumango. Okay po, ma. Sagot ko kaya't mas lalong lumawak ang masayang ngiti na nakapaskil sa labi niya. Very good. Wika naman niya. I'll just have a tea, Iha, please. Pakiusap niya bago naglakad at umupo na sa hapag. Sumabay na rin po kayo mag-breakfast sa amin. Although pancake lang po ang hinanda ko. Sabi naman ni Malik. Sana kasi ginising mo ko para nakapaghanda ako ng breakfast.
Sabi ko naman bago naglakad papunta sa lababo para gawa naman ng tsaa ang mama niya. Pinagod kasi kita kagabi. So bakit naman kita gigisingin ngayong umaga? Siyempre gusto ko makapagpahinga ka. Pilyong wika niya tapos ay pasikreto pang kumindat sa akin. Narinig ko ang muling pagtawa ng mama niya na para bang nag-e-enjoy sa ganito. Naku, sana talaga magkaapo na kami ng daddy niyo. Sabi pa niya kaya't lihim akong napangiti. Pagkatapos kong gumawa ng tsaa para kay Ma'am Melinda at kape para kay Malik ay sakto natapos na rin siya sa pagluluto. Kaya sabay na kaming nagpunta sa hapag para makakain na. So, what's with the sudden visit, Mom? Tanong ni Malik nang kumakain na kami. May kailangan lang akong sabihin sa inyo. Nakangiting wika niya. May nakausap na kasi akong wedding organizer para sa inyo. Masaya't excited na saad niya. Agad akong naubos sa narinig at munti ko nang mailuwa ang pancake na nasa bibig ko. Si Malik naman ay agad na ibugang iniinom na kape, dala ng labis na gulat. Mom! Reklamo pa niya. Akala ko po ba na pag-usapan na natin to? Dagdag pa niya. Aba, hindi ko naman sinasabi na magpakasal na kayo kagad. Ang sa akin lang ay mas maigi na pinaghahandaan agad ang lahat. Depensa ng mama niya. At saka, alam ba ng mga magulang ni Lovely na boyfriend ka niya at live-in na kayo rito? Ipapaalala ko lang sa'yo, Malik, ha? Na Pilipino pa rin tayo. And Filipinos are very much particular when it comes to these types of things. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng mga magulang ni Lovely kapag nalaman nilang binahay mo na agad ang anak nila na hindi man lang kayo na-engage? Ni hindi sila sigurado kung may balak ka bang pakasalan ng anak nila. Mahabang dagdag at pangaral pa niya sa anak niya. Napangiwi naman ako dahil sa narinig, kahit pa alam kong may punto naman siya. Kung totoo ang relasyon namin ni Malik at nalaman to ng mga magulang ko, baka kurutin nila ako sa singit. Nasa modernong panahon na tayo, pero marami pa rin talaga sa mga pamilyang Pilipino ang conservative. At hindi naman natin masisisi kasi yun na nga ang kinalakihan natin. Kung tutuusin ay nakakatuwa nga ang bagay na yun. Alright. Pagsuko naman ni Malik sa mama niya. Pero ma'am, hayaan niyo na po kami ni Lovely na magdesisyon sa bagay na yan, please. I mean, sobra po namin na-appreciate ng girlfriend ko ang tulong at pag-aalala niyo sa amin. Pero hindi po ba, kayo na rin naman ang nagsabi na nasa tamang edad na kami? So please, trust me mom, darating din po kami dyan. Mahinahong dagdag pa niya habang nakangiti. Naririnig ko na ang buntong hininga ng mama niya. Tapos ay ngumiti na lang sa huli at tumango. Baka sa kanya ang konting disappointment kasi mukhang excited talaga siya. Pero halatang naiintindihan naman niya ang punto ng anak niya. Ang gaganda pa naman ng mga wedding gowns and I was really excited. Mahinang bulong niya kaya't napangiwi si Malik. Ako naman ay mahina na lang na natawa. Hindi pa naman po importante sa ngayon ng wedding gowns, dress or rings ma. Mahinahong wika ko kaya't napalingon siya sa akin. Ang importante lang po sa amin ngayon ay alam namin na masaya kami sa isa't isa at parehas kami ng nararamdaman. At alam niyo po, feeling ko, ginagawa niyo to kasi may isa pang dahilan. Kasi gusto niyo pong magkaroon ng anak na babae. Dagdag ko pa na siyang nagpangiti sa kanya. Well, anya tapos ay mahina pang natawa. Pwede niyo pa rin naman po akong maging anak kahit na hindi pa kami kasal ni Malik. Kung gusto niyo pong magpunta sa mga salon o mag-shopping o wala kayong kasama, tawagan niyo lang po ako anytime. Dagdag ko pa kaya't napangiti na naman siya at mabilis na tumango. Mag-shopping tayo today! Excited na wika niya sa akin. Mom, hindi po ako pumasok sa work para sa akin siya buong araw. Reklamo naman ni Malik. Sa weekend or next week na lang po kayo mag-bonding. Sa akin muna po ang girlfriend ko. At saka, hindi po ba kayo na rin ang nagsabi na gusto niyo ng apo? Gumagawa naman po ako ng paraan para mapikot na siya. Dagdag pa niya. Ako naman ang napangiwi dahil sa narinig. Ang mama niya ay masayang humalakhak na para bang nagustuhan ang narinig. Alright. Aalis na ako after my tea. Masayang wika niya.
Galingan niyo buong araw ha. Work harder than the usual. Nakaramdam ako ng pamumula ng mukha dahil sa hiya. Silang dalawa naman ay patuloy lang sa pagtawa. Gaya naman ng sinabi niya, nang maubos niya ang siya ay umalis na siya. Ihahatid nga sana namin siya ni Malik pero may driver palang naghihintay sa kanya sa labas. Nang makaalis naman siya ay parehas kaming umupo ni Malik sa may sofa. Nakakaloko naman yung mama mo. Seryoso ba siya na kumausap talaga siya ng wedding organizer? Hindi makapaniwalang wika ako kaya't natawa siya at tumango na lang. Ganun talaga si mami. Sagot niya. Anyways, wag ka mag-alala. Ako nang bahala. Dagdag pa niya kaya tumango ako. Seryosong tanong. Wika ako pa kaya muli na naman siyang napalingon sa akin. Hindi naman siya sumagot na para bang hinihintay ang susunod kong sasabihin. Yung totoo, bakit ayaw mo sa ideya na sineset up ka sa blind date noon? I mean, parang ayoko kasing maniwala na dahil lang hindi ka pa pwedeng pumasok sa relasyon ng tanging dahilan mo. Dagdag ko pa. Nakita ko na tipid siyang napangiti tapos ay sumandal sa sofa. Napabuntong hininga pa siya bago marahang pinikit ang kanyang mga mata. Naranasan mo na bang ma-in love? Tanong niya sa akin habang nakapikit ang mga mata niya. Ilang sandali pa'y nagmulat ulit siya ng mata at nakangiting tumingin sa akin. Yung tipong kahit na hindi kayo, ay loyal ka pa rin sa kanya. Yung tipong kahit na hindi ka sigurado kung may pag-asa ka, naghihintay ka pa rin. Yung tipong kahit na may iba na siya, patuloy mo pa rin siyang minamahal na parang isang baliw. Hindi humihingi ng kapalit, hindi nag-e-expect ng kahit na ano. Mahaba at seryosong saad niya. Ang ibig mong sabihin, may gusto kang babae? Tanong ko kaya't marahan siyang tumango. Dati, sagot niya kaya't marahan akong nakahinga ng maluwag. She's my friend since college and her name is Farah. Naging open naman ako sa nararamdaman ko sa kanya pero sinabi niya na hanggang magkaibigan lang kami at mas pinili niyang isa pa naming kaibigan kesa sa akin. Dagdag pa niya. Mahigit 5 taon kong inalagaan ang nararamdaman ko sa kanya na walang hinihinging kapalit. And then one day, nagising na lang ako at na-realize na siguro hindi talaga pwede. Siguro wala talaga. Actually, alam ko naman na matagal na akong talo. Ako lang naman talaga ang nagpumilit. Saad pa niya. Mahahanap mo rin ng babaeng para sa'yo. Wika ko naman. Yung babaeng mamahalin ka, gaya ng binibigay mong pagmamahal kay Farah. Dagdag ko pa na siyang nagpangiti sa kanya. Sana. Mahinahong wika naman niya habang seryosong nakatitig sa akin. Sana. Sagot ko naman sa isip ko. Sana ako na lang ang babaeng yun. Dagdag ko pa sa isip ko na siyang labis kong ikinagulat. Dahil doon ay napagtanto ko na tuluyan na nga talaga akong nahulog sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. May mga pagkakataon na pupuntahan ako ng mama ni Malik sa bahay tapos ay isasama sa kung saan-saan, lalo na kapag nasa trabaho si Malik. Hindi naman ako nagdadalawang isip na sumama, lalo na kapag mag-isa lang ako at naiinip. At least kahit na papano nalilibang ako. Minsan na rin akong isinama ni Ma'am Melinda na kitain sa mga kaibigan niyang Pinoy rito sa Dubai. Nakakatuwa kasi proud niya akong ipinakilala na daughter-in-law niya sa mga ito. At todo papuri pa siya sa akin. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi totoong namamagitan sa amin ng anak niya, ay sobra ko pa rin siyang na-appreciate at masaya ako. Lovely anak, salamat uli ha! Nakangiting wika ni Ma'am Melinda nang maihatid na ako sa harap ng bahay ni Malik. Gaya ng mga nakalipas na araw ay sinama na naman niya akong lumabas. Naku ma, ako nga pong dapat na magpasalamat sa inyo eh. Kasi kahit papano po nalilibang ako. Nakangiting sagot ko naman. O sige na, mukhang nandiyan na si Malik. At alam kong miss na miss ka na nun. Aalis na rin ako ha. I'll see you again some other time, okay? Anya tapos ay bumeso pa sa akin. Nakangiti naman akong tumango bago bumaba sa kotse nila. Pansin ko na kumpleto ang sasakyan ni Malik sa garahe. Bukod pa ron ay nakabukas na ang ilaw sa sala. Kaya alam kong nandun na nga siya. Nakangiti naman akong naglakad papasok nang makaalis na ang sasakyan ng mama niya.
Itutulak ko na sana ang pinto na bahagyang nakaawang. Pero agad akong natigilan nang marinig na tila ba may kausap siyang babae. Bahagya pa akong sumilip sa pinto at nakita ko na may nakayakap na babae sa kanya. I'm really sorry, Malik. I know that I have taken your feelings for granted. But when I heard that you're in a happy relationship now, that's when I realized how much you mean to me. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, hindi ba? I can be better than her. Naririnig kong saad ng babae. Farah, mahina ang boses namang saad ni Malik. Parang may kung anong matalim ang sumaksak sa puso ko dahil sa narinig. Kung hindi kasi ako nagkakamali ay Farah ang sinabing pangalan sa akin ni Malik na minahal niya ng mahigit 5 taon. At ngayon, hindi ko na kailangang magtanong o maguluhan. Alam ko na nandito si Farah para kay Malik. Kasi nga raw ay na-realize ito na mahal niya ang lalaki. Pilit akong ngumiti at huminga ng malalim. Mahal ko na si Malik pero wala naman akong magagawa kung hindi ang maging masaya para sa kanya. Matagal niyang minahal at hinintay si Farah. At mabuti siyang tao kaya't alam kong deserve niya ito. I'm home! Masayang wika ko mula sa labas. Tapos ay naghintay muna ako ng ilang segundo bago itulak pabukas ang pinto. At umakto pang nagulat nang makita sila. Ay, sir! May bisita po pala kayo. Pasensya na po ah. Ipaghahanda ko po kayo ng maiinom. Nakangiti at magalang na wika ko. Nakita ko na bahagyang umawang ang labi ni Malik dahil sa sinabi ko. Nagmamadali naman akong nagpunta sa kusina at naghanda ng isang pitsil na juice para sa kanila. Hindi naman maalis ang tingin sa akin ni Malik nang madala ko na yun sa lamisita. Sa puntong yun ay hindi na sila magkayakap at parehas na lang silang nakaupo sa sofa. Maghahanda na rin po ako ng hapunan para sa inyo. Nakangiting sabi ko pa kahit na ang totoo ay gusto ko nang umiyak dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Hindi ulit sila sumagot kaya't nagmamadali na ako naglakad pabalik sa kusina. Binuksan ko ang fridge at kumuha ng pwedeng maluto roon. Love, habang abala naman sa kusina, ay bahagya akong napalingon kay Malik na lumapit sa akin. Ihahatid ko lang siya pa uwi. Paalam niya kaya't napalunok ako ng laway. Okay lang, hindi mo naman kailangang magpaalam. Nakangiting sagot ko kaya tipid na lang siyang ngumiti at marahang tumango. Nang makaalis na sila'y saka ako napabuntong hininga. Teka, ibig sabihin ba nito'y matatapos ng kontrata namin? Nakalagay kasi sa pinirmahan namin na kapag nakipag-date siya sa iba within 6 months, habang nasa peking relasyon pa kami ay pwede ko nang tapusin ang kontrata at ibibigay pa rin niya ng buo ang 2 milyon. Masakit at malungkot man pero iniisip ko na lang na pagkatapos nito ay makakauwi na ako ng Pilipinas at makakasama ang mga magulang ko. Nauna na akong kumain at hindi ko na hinintay pa si Malik. Nang matapos ay pumasok na ako sa silid para makapagpahinga. Pero habang nakahiga sa kama, ay narinig kong pagkatok niya mula sa pinto ng kwarto. Hindi nakalakyan! Wika ko't mabilis pang umupo sa kama. Binuksan naman niya yun at marahan siyang naglakad papasok sa kwarto. Hey! May halong pag-aalangan na wika niya. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Ang ganda pala ni Farah, no? Nakangiting wika ko. Kayo na? Ang saya mo siguro. Kasi hindi ba ang tagal mo na siyang hinihintay? Dagdag ko pa. I don't know. May halong pag-aalangang sagot niya bago umupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam, naguguluhan ako. Tama ka, ang tagal ko siyang hinintay at dapat nga ay masaya ako kasi gumana ang plano ko. Wika niya kaya't agad akong natigilan. Plano? Tanong ko kaya't gulat siyang napalingon sa akin. Ibig sabihin hindi lang ang mga magulang mong dahilan kung bakit mo ko naging fake girlfriend? Para pagselosan din si Farah? Tanong ko pa. Muling umawang ang bibig niya dahil sa konklusyon ko. Mahina naman akong natawa at napailing. Wala naman akong karapatang magreklamo kasi after all ay mababayaran naman niya ang serbisyo ko. Pero hindi kasi niya agad sinabi na siyang nakaka-disappoint. Pero sa huli ay pilit pa rin akong ngumiti sa kanya. Hindi mo kailangang maguluhan. Hindi ka naman papasok sa peking relasyon na ito kung hindi ka sigurado sa balak mo mangyari simula pa lang.
Wika ko. So paano? Pwede nang matapos ang agreement natin. Makukuha ko ng pinangako mong halaga at makakauwi na ako sa pamilya ko? Nakangiting dagdag ko pa. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tatagan ng loob ko. Kahit na sobra na akong nangihina at gusto ko nang umiyak. Yun lang ba ang lahat sa'yo? I mean hanggang ngayon? Yung tungkol sa agreement pa rin? Mahinang tanong niya kaya't peke akong tumawa. Bakit? Ano ba dapat? Hindi ba't iyon lang din naman sa iyong lahat? Sagot ko kaya't napabuntong hininga siya bago ngumiti at tumango. Well, I guess I only got confused for nothing. Sagot niya. Ihahanda ko ng pera. I'll also make you sign another agreement regarding our separation. For the meantime, magsilbi ka muna sa bahay gaya ng trabaho mo talaga. Madali lang namang gawan ng rason ng breakup ng fake na relasyon natin eh. Let's just say na hindi nag-work out. Less talk, less mistake. Mahabang saad niya tapos ay tumayo na. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang maglakad na siyang palabas at sinarang pinto. Hindi na niya ulit ako nilingon. Nang wala na siya, ay saka nagunahan sa pagpatak ang mga luha ko. Ni hindi ko nga rin alam kung papaano ko pa nagawang nakatulog ng gabing yon, kahit na sobrang sakit ang nararamdaman ko. Kinabukasan na alas 5 nang magising ako. Hindi naman ako nagdalawang isip na maghanda ng agahan, kahit pa sobrang sakit ng ulo ko. Medyo namumugto ang mga mata ko pero pwede namang sabihin na dahil hindi ako agad nakatulog at napuyat. Mga bandang alas 6 ng umaga nang matapos ako sa paghahanda ng agahan at maalagay na ang pagkain sa hapag. Nang bumaba si Malik mula sa ikalawang palapag, ay bahagya siyang natigilan ng magtama ang mga mata namin. Nag-iwas naman ako ng tingin at huminga ng malalim. Hindi pa siya nakasasagot ay may kumatok na sa pinto. Nagmamadali naman akong nagpunta roon para pagbuksan sa pag-aakalang ang mama niya yun. Pero nakakagulat na makita ang nakangiting si Farah. Good morning! I brought breakfast! Masayang wika niya at ipinakita pa ang paper bag na dala niya na may tatak ng isang sikat na restaurant. Nilampasan lang ako ni Farah at agad naglakad papalapit kay Malik at hinila pa ito sa braso papunta sa hapag. Sabay na tayong kumain, just like the old days. Dala kong favorite breakfast mo. Binili ko lang to kasi hindi ko pa alam lutuin. Pero aaralin ko para sa'yo. May halong sayang dagdag pa niya. Muli na naman akong nakaramdam ng sakit at napalunok na lang ng laway. Ramdam ko na nasa akin pa rin ang tingin ni Malik. Pero umakto ako na hindi yun napansin at marahan nang naglakad papunta sa ikalawang palapag. Sana matapos na ito. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang matagalan na makita sila lagi na ganito. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Para akong dinudurog sa sakit. Love, can we talk? Please? Narinig ko ang marahang boses at ang pagkatok na naman ni Malik sa kwarto ko pagkalipas ng ilang oras. Inilak ko kasi ang pinto kaninang makabalik ako rito. Hindi naman ako sumagot. Tapos ay pumikit pa para magkunwaring tulog. Yun nga lang, narinig ko ang pagbukas ng pinto maya-maya lamang. Saka ko napagtanto na bahay nga pala niya ito. Kaya't imposible na wala siyang spare key. Naramdaman ko rin ang paggalaw ng kama. Hudyat na umupo siya ron. Are you asleep? Tanong niya pero hindi ako sumagot at nanatili lang na nakapikit. Napabuntong hininga naman siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit naguguluhan ako. I should be happy that Farah's finally seeing my worth. But why do I feel empty? Mahinang bulong niya. Dahil ba, ikaw na ang gusto ko? Tanong pa niya. Gulat na gulat ako pero hindi ako makasagot. Sleep well, love. We'll talk later once I get back. Bulong pa niya. Parang may mainit na humaplos sa puso ko nang maramdaman na dinampian niya ako ng mababaw at malambot na halik sa noo. Nang masiguradong wala na siya, ay saka ako nagmulat ng mata at napaupo sa kama, dala ng labis na kaba. Bakit bang gaga ko? Bakit nagtulog-tulugan ako iyon na yung chance ko na umamin? Napakagat ako sa ibabang labi ko dala ng kilig na nararamdaman. Hindi bale,
Hihintayin ko na lang siyang makauwi at mamayang hapon o gabi, sisiguraduhin ko na maaamin ko na sa kanya na mahal ko na siya. Sana sa puntong yun ay hindi na siya maguluhan sa nararamdaman niya. Sana rin ay ako ang piliin niya. Inabala ko ang araw na yun sa pag-iensayo sa kung anong dapat na sabihin ko sa kanya o kung papaano ko magagawang aminin sa kanyang nararamdaman ko. Malik, sa totoo lang kasi, nahulog na ako sa'yo. Mahal na kita. Wika ko na ang kausap ay sarili ko. Napailing pa ako kasi mukhang hindi tama na ganun agad ang sabihin ko. Para akong baliw na palakad-lakad sa kabuuan ng bahay. Dumating ang alas 5 ng gabi pero wala pa rin siya. Sobra akong excited na makausap siya pero sobra rin kinakabahan. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang tumanog ang cellphone ko. Nang tignan ko yun ay agad kong nakita ang pangalan ng mama ni Malik na siyang tumatawag sa akin. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na sagutin yon. Hello po ma? Magalang na bati ko. Iha, si Malik. Malungkot na saad niya kaya't agad akong nakaramdam ng kaba. Ano pong nangyari kay Malik? May halong takot na tanong ko naman. Na-aksidente siya ihe. Critical ang lagay niya. Nasa hospital kami ngayon. Baka sa boses niya na naiiyak siya nang sabihin yon. Parang nanlamig ang buong katawan ko dahil sa narinig. Labis na takot ang naramdaman ko. Sa ospital po, pupunta po ako. Aligagang saad ko at patakbo pang lumabas ng bahay. Ni hindi na nga ako nakapagpalit ng damit. Yung suot kong pantulog mula kagabi na pajama at white loose t-shirt ay siya pa rin suot ko. Hindi pa kasi ako naliligo. Tapos ay hindi rin magkapares na tsinelas ang naisuot ko. Tsinelas ni Malik ang nasa kaliwang pa ako. Pero wala akong pakialam. Ang importante ay mapuntahan ko agad ang ospital ng lalaking mahal ko. Nang makarating sa sinabing hospital ni Mami Linda, ay patakbo ko rin hinanap ang hospital room. Ang daming napapalingon sa gawi ko dahil nga sa ayos ko. Pero hindi ko na lang sila binigyan pa ng pansin. Nang nasa harap ng hospital room ay bubuksan ko na sanang pinto. Pero agad natigilan nang marinig ang boses ni Malik na mahinang tumatawa. Kumunot ang noo ko pagkabukas ng pinto kasi ay nakaupo siya sa hospital bed at mukhang okay naman. Anong nangyayari? Nalilitong tanong ko kahit napalingon siya sa akin. Maging ang mga magulang niya na kasama niya ay napalingon din sa akin. Love, what are you doing here? Gulat na tanong ni Malik sa akin. Ha? Akala ko ba mamamatay ka na? Nalilitong tanong ko kaya't napangiwi siya. Si Ma'am Melinda naman ay mahinang natawa tapos ay hinila na si Sir Abdul para makaalis na sila. Nang nasa harap ko na sila ay matamis siyang ngumiti sa akin. Sinabi na ni Malik sa amin ang lahat. Ipinaliwanag na niya ang totoong sitwasyon. Pero sigurado na rin daw siya na ikaw ang babaeng gusto niya makasama habang buhay. Ang kaso ay mukhang galit ka raw sa kanya at ayaw mo siyang kausapin. Kaya't ako nang gumawa ng paraan. Paliwanag niya kaya't napangiwi ako. Okay ba ang acting ko? Tanong pa niya't mahinang natawa. Anyways, we have to go now. Ikaw na bahala sa kanya ha? Dagdag pa niya't hinila palabas ng hospital room ang asawa niya. Teka, akala mo mamamatay na ako kaya't nagmadali kang nagpunta rito? Tanong niya tapos ay mahina pang natawa nang pasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nag-alala ka ba sa akin? Mahina at may halong lambing na dagdag pa niya. Kaya't napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi ah. Singhal ko naman kaya't napangiwi siya. Hindi ka pabayad sa 2 milyong pangako mo kaya nandito ako. Pagsisinungaling ko pa kaya't natawa naman siya. Hindi ka magaling magsinungaling, love. Mahinahon at puno ng lambing na wika naman niya. Halata naman sa iyong nagseselos ka kay Farah. Halata na nasaktan at umiyak ka. Look, I'm so sorry for being vogue. But now, I'm sure, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam ko na masyadong mabilis pero hindi pa ako naging ganito kasigurado sa tanang buhay ko. I was confused. Akala ko masaya ako na
Nakita na ni Farah sa wakas ang worth ko. Pero closure lang pala talaga ang kailangan ko kasi nga mahal na kita. Mahabang paliwanag pa niya. May namuong luha sa mga mata ko at mahina pang napahikbi. Mabilis akong lumapit sa kanya tapos ay niyakap siya. Ouch! Wait! Daing pa niya kaya't agad akong napalayo sa kanya. Totoong naaksidente ako. Hindi naman grabe pero nagkaroon ako ng mga gasgas at pasa. Paliwanag naman niya. Kaya dahan-dahan lang sa pagyakap, please. Saka mo na ako manyakin ng sobra kapag wala na mga sugat at pasa ko. May halong pagbibirong dagdag pa niya. Kaya't malakas ko siyang hinampas sa tiyan. Kahit pa alam kong may pasa pa rin siya doon. Nagagawa mo pang magbiro gayong halos mamatay na ako sa pag-alala. Nakakainis naman oh. Reklamo ko. Natawa na lang siya bago niya ako hinilat niyakap ng mahigpit. I'm sorry love. I'm really sorry for everything. This time, manliligaw ako. I want a serious relationship with you. Bulong naman niya. Bilisan mo naman kasing gumaling para mapahirapan kita. Humiwalay ako sa pagkakayakap tapos ay seryoso ko siyang tinignan sa mukha. Teka, manliligaw ka ba talaga kasi gusto mo ko? O manliligaw ka lang kasi ayaw mong magbayad ng 2 million? May halong pagbibirong tanong ko kaya't napangiwi siya. Pakakasalan na kita bukas para hindi ka na mawala. Sa'yo na rin ang lahat ng meron ako. Dagdag pa niya kaya naman napangiwi ako. Joke lang. Sa'yo na yung pera mo no? Basta, sa'kin ka lang. Sagot ko naman bago siya muling niyakap. Sa'yo lang naman talaga ako. Malambing naman na sagot niya. Hindi ko alam kung gaano kaming katagal na magkayaka pero sobrang saya ko. Oo nga pala, ano nang nangyari kay Farah? Kuryosong tanong ko. Kinausap ko siya kanina. I told her na hindi na kami pwede. Kasi nga, ikaw nang mahal ko. She cried, but I don't care. Wala akong pake kung marami ang masaktan at umiyak. Basta't hindi lang ikaw. Sorry ulit kung naging malabo ako. Pero ang totoo, mula nang halikan kita sa labi, wala na akong ibang gustong gawin kung hindi ang halikan ka ng paulit-ulit. Paliwanag pa niya. Napangiti naman ako dahil doon. Ganun lang kabilis at naging maayos ang lahat sa pagitan namin. Hindi kailangan ng mahabang paliwanagan at mahabang drama. Lumipas ang araw na naging all out nga ang panliligaw niya. Nakakatawa nga kasi sabay pa naming sinunog yung mga agreement na pinirmahan namin. Although nagulat ako kasi bigla siyang nag-transfer sa account ko ng 2 milyon. Pilit kong binabalik sa kanya pero ayaw niyang tanggapin. Ang sabi niya, ibigay ko sa pamilya ko sa Pinas para makapagsimula raw sila ng negosyo nila. Ang sagot ko naman ay iipunin ko para sa future ng magiging mga anak namin na siyang kinakilig niya ng sobra. Naging kami na kasi agad, hindi na ako nagpabebe pa. Nang maging kami ay kami na rin mismo ang nag-push sa mama niya na kausapin ng wedding organizer na nakausap na nito nung una. At sobra namang natuwa si Mama Melinda dahil sa pasya namin. Kung iisipin ay sobrang simple at gaan lang ng kwento ng pag-ibig namin ni Malik. Pero kahit na gaano kasimple at kagaan, ay may mga aral pa rin na napupulot. Alam ko na marami pa kaming pagsubok at dagok sa buhay na pagdadaanan. Pero hindi na mahalaga yun. Basta't alam ko na masaya kaming magkasama. Lahat ay kakayanin ko. Wakas.